Alam mo, Susan, sa dagat ang punta ng marami kapag gustong mag-unwind at mag-chill. Aba, syempre, pero ibang eksena para sa 3 binatilyong swimmer na taga-Sulu na nagnanais makapag-uwi ng ginto mula sa kanilang laban. Dahil walang swimming pool na pwedeng gamitin para mag-ensayo ang swimmer athlete sa isla ng Siasi sa Sulu. Sa malawak na karagatan ng Celebesi, nag-e-ensayo. Alamin ang kanilang kwento sa Tatak Public Affairs sa dokumentaryo ni Mav Gonzalez sa Eyewitness. Celebesi. Dito sa malawak na karagatan ng Celebesi sa Sulu Archipelago, kalimitang nag-e-ensayo ang 3 batang atleta sa tulong ng kanilang coaches na sina Alvin at Husni. Walang swimming pool na pwedeng mapagpraktisan dito. Ito lang talaga ang area namin na ginagamit sa practice. Ganito lang talaga siya. Magkaiba ang kalidad ng tubig sa dagat at swimming pool. Mabigat ang tubig sa swimming pool dahil sa chlorine, samantalang magaan sa dagat. Nagiging disadvantage ito sa kanila dahil sa aktual na laban, hindi ganito ang klase ng tubig sa swimming pool. Dumating ang araw ng paglalayag ng grupo. Sa tala ng palaro, pagdating sa swimming event, madalas mag-overall champion ang mga taga-NCR, Calabarzon at Western Visayas. Ang Mindanao, hanggang ngayon, inaasam pa rin ang kampyonato. Sobrang kaba ko. Iniisip ko, dagat yung kasanayan nila, tataas yung time nila. Unang lumaban si KI sa 50-meter butterfly. Sumasabay si KI sa lakas ng 4. Pero sa bandang huli, sadyang mas mabibilis ang mga katunggali. Mabigat po, ma'am, yung tubig. Yung preference namin sa dagat lahat. Determinado ang Team Barm na makabawi. Si Rids sasabak sa 100-meter butterfly. Ang goggle ni Rids napunta sa pagitan ng ilong at bibig. Pero tuloy pa rin ito sa paglangoy. Sa isang punto, bigla siyang tumigil. Hindi na ako makahinga sa goggles. Hindi na talaga kaya. Tinapos ni Rids ang laban kahit nahuli na siya. Isa-isa ring lumaban si Rads at ang iba pang taga-Team Barm. Pero lahat sila nabigo. Kapansin-pansin kumpara sa ibang swimmer, napakasimple ng mga gamit ng Team Barm. Sa totoo lang, hindi pang kompetisyon ang kalidad nito. Walang napanalunang medalya ang Team Siasi. Pero may dumating na biyaya. Isang coach mula sa Calabarzon team ang lumapit sa kanila at may dalang swimming gear. Mahigit 1 buwan matapos ang palarong pambansa, binisita ng Swim League Philippines at ni Coach Hans ang swimming team ng Siasi. Namigay sila ng mga equipment katulad ng goggles at fins. Nagsagawa rin ng training para sa coaches at swimmers. Napakalaking tulong nito para sa grupo ng atleta na ang tanging bitbit ay pangarap na maging kampiyon. Sa huli, ang tunay na medalyang nakamit nila ay malasakit mula sa iba.